Hello guys, welcome back again sa ating Sharing for Bread of God. Bago ang lahat, mga muya muna tayo mga kapatid sa ating mahal na Diyos, sa kanyang ah, gabay sa atin. Samahan niyo ako. In the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Lord, nagpapasalamat ako sa iyo sa buhay na binigay mo sa akin at sa mga bagay na nandito ngayon sa akin. Maraming salamat, Panginoon, dahil na ang lahat ng aking hinihingi ay iyong binibigay, sobra-sobra pa ang iyong binibigay sa akin. Kaya, Panginoon, maraming maraming salamat sa iyo. Ganon din, humihingi ako ng tawad dahil ako ay nagkakamali sa mga bagay kagaya ng aking paningin, pagkilos at pananalita. Panginoon, humihingi ako ng tawad sa iyo. Ganon din, aking dinadalangin, nagabayan mo ang mga tao sa lahat ng mga kasakit sa buhay. Huwag mo silang pababayaan. Ibigay mo sa kanila ang pag-iisip na nandyan ka, nag-aantay, na tawagin lamang. Panginoon, hipuin mo ang kanilang mga puso upang magkaroon sila ng lakas na hahanapin ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Okay, brothers and sisters, so mag-share ako sa inyo. Ito ay malaking blessing. Kumbaga, ito ay sa sarili kong sharing sa inyo. Napakalaking blessing at himala ang nangyayari sa buhay ko. Alam niyo ba, brothers and sisters, na dahil sa sakit ko, minsan sinasabi ko nga, ito na yung katapusan ko, ito na yun, ito na siguro yung dahilan or ito na siguro yung way ko upang ako ay, kumbaga, kukunin na ng ating mahal na Diyos. Ngunit, of course, sinasabi ko rin na, Lord, tulungan mo ako na gumaling, maawa ka naman sa akin, di ba? Lahat naman tayo, bilang tao, ganun tayo, no? Tinatanggap natin, handa tayong tanggapin, ngunit sa dulo ng panalangin natin, nagkakaroon tayo ng sinasabi na, Lord, maawa ka naman sa akin, pagalingin mo naman ako. Di ba? Usually, ganun tayo. Kasi si Jesus Christ, yung ating Ama sa langit, ang ating mahal na Diyos, ang ating tagapagligtas, no? Ganun pag nilalambing natin siya. Kagaya ko, ganyan ho ako pag nilalambing ko siya. Sinasabi ko lagi sa kanya pag manalangin ako, yes Lord, tinatanggap ko naman Lord kung ano man ang mangyayari sa buhay ko. Basta sa ayusin mo lang Lord kasi natatakot ako mamatay. Alam niyo ba yun, brothers and sisters, na natatakot ako magtingin niya, ay, ilibing ako, no? Natatakot, pero hindi ako, brothers and sisters, natatakot na sasabihin na mamatay na ako, kundi ang kinatatakutan ko, yung something ganun, pero of course, nandyan pa rin yung tinatawag na takot, kaya sinasabi ko sa mahal na Diyos, Lord, maawa ka naman sa akin, pagalingin mo na ako, Lord. Lord, antayin na lang kita, Lord. Ayaw kong mamatay, antayin kita, Lord. No, something kanan, guys. Ngunit, ang lahat na yan ay katotohanan na aking tinadalangin, aking hinihingi sa mahal na Diyos, na ako ay gabayan upang maghanda sa kanyang pagbabalik. Gusto kong magsalubong sa ating mahal na Diyos. Yun ho guys, aking dinadalangin sa Kanya, ang aking hinihingi, gusto ko magsalubong sa Kanyang pagbalik upang maghukom. Kaya guys, sa totoo lang, dapat natin paghahanda ng pagbalik ng mahal na Diyos. Alam nyo ba? Maganda lang yan kasi maganda pa yung pakiramdam ninyo. Hindi nyo naisip na manalangin o umiyak sa sakit, sa hirap ng nararamdaman o sa mga ano pang bagay dyan na mangyayari na kahirapan sa bandang huli, dahil na nagkasakit ka, na ganun ang nangyayari sa'yo, hindi mo pa mararamdaman yan dahil kasalukuyan kang nabubuhay sa tawhanon, sa kalibutanon na pangabuhi. Marami kang pera, lahat nandyan, kompleto ka. So, wala kang hinihingi, basta ka lamang magsimba, manalangin sa mahal na Diyos, happy go lucky, something ganon. Ngunit, alam niyo po guys, pag nandyan na yung sakit, pag pumasok na sa atin, dyan ka na magsisimula na iiyak ka sa harap ng mahal na Diyos. So,
Huwag na nating antayin pa yung mga ganong bagay, no? Sa ngayon pa lang, magawa na tayo ng paraan upang ating ikabubuhay ang buhay kasama ang mahal na Diyos. Atin ikabubuhay ang pagtitiwala at pag-asa at ang lahat isurrender sa mahal na Diyos. Dahil ang mga lahat ng mga bagay na yon, napakadali masolpar pag ang mahal na Diyos nasa sa atin. Yes, brothers and sisters, ako ay tao lamang. Minsan natatalo ako sa tinatawag na nababawasan ang faith ko. Ngunit sa ngayon, sinasabi ko sa sarili ko, Lord, bahala ka na sa akin. Basta ang importante, Lord, mag-antay ako sa iyo, Lord, please. Antayin kita, Lord, sa pahukom mo, sa pagbalik mo. No? Tao lamang tayo, nangangarap po tayo ng mga ganong bagay. Ngunit ito rin ang masasabi ko sa inyo, brothers and sisters, bihira lang tayo ng mga tao ang nangangarap na yun ang hinihingi, no? Na mag-antay kay Jesus Christ. Karamihan sa atin isinusuko natin, sasabihin natin, ikaw na Lord ang bahala. Yes, ikaw na ho Lord ang bahala, Lord. Ikaw ho ang may control ng buhay. Ngunit Lord, hinihingi ko sa iyo, please. Magantay ako sa iyo. Tulungan mo ako, Lord. Gusto kong magsalubong sa iyo. Gusto ko, Lord, sasalubungin kita. Yes, guys. Hindi lang ho yan sinasabi ko dito sa tinatawag na pagbibidyo ko, kundi that is a realidad sa buhay ko na nangangarap ako at hinihingi ko sa mahal na Diyos ang pagsalubong sa Kanya. Kaya hinihanda ko yung aking sarili kung ano pa ang dapat kong gagawin. Una, kailangan kong magtiwala at manalangin manampalataya ng lubos, no? At iwala ang takot. Isa rin yun sa hiningian ko, guys, ang takot. Dahil ang takot ho ay nandyan sa akin. Kaya yun ang hiningian ko sa mahal na Diyos, na mawawala ang takot at maging matapang ako sa pagharap ng lahat-lahat sa buhay kasama ang mahal na Diyos. Hinihingi ko sa mahal na Diyos ang bigyan ako ng lakas, ng matanggal yung takot, lakas, mas lalo paigtingin ang aking panampalataya, ang aking pagtitiwala sa mahal na Diyos. Ganun ho, guys, ang aking pinapangarap. At then, guys, mayroon akong good news sa inyo. Today, kahapon, masamang pakiramdam, nandyan yung tinatawag na kahinaan. But today, masaya ako kasi kahit nandyan ang kahinaan ng katawang lupa, ngunit yung panampalataya malakas at ang blessing na natiling tuloy-tuloy lamang. Alam niyo ba, pag si Lord ang gumawa ng lahat ng mga bagay at pag si Lord ang gumawa kung anong dapat mong gagawin, lahat ho yan ay napakadali. Kaya lagi ko sinasabi sa sarili ko, Lord, maawa ka sa akin. Huwag mo akong kalimutan. Huwag mo akong hayaan. Huwag mo akong iwanan. Maawa ka sa akin. Lord, ikaw lang ang lakas ko. Ikaw lamang ang pag-asa ko. Ikaw ang kaligayahan ko. Maawa ka sa akin. Yes, brothers and sisters, masaya ho akong umiiyak kasama ang panalangin sa mahal ni Diyos. Kaya, lagi kong hiningi kay Lord Jesus Christ, Lord, please, bigyan mo ako ng lakas. Pagalingin mo ako sa aking sakit. At gabayan mo ako upang makahanda sa pagsalubong sa iyo. Dahil nangangarap akong magsalubong sa ating mahal na Diyos. Amen? Amen.